Ang pinagkaibahan ng baguhang welder na unang natuto sa training center at baguhang welder na unang natuto mismo sa construction or fabrication site. For today's video, pag-usapan naman natin ang mga baguhang welder kung saan sila unang natutong maghinang. Pero bago yan, para sa mga bashers ko dyan ulit, just to remind you, dumaan din po ako sa pagiging baguhan. At sa training center din po ako ng TESDA unang natutong maghinang. Baka kasi mamaya, iba na naman ang interpretasyon nyo at sabing nagmamagaling na naman ako. So, pagdating sa mga skilled na trabaho, welding ang gustong matutunan ng karamihan. Isang dahilan nito ay talaga namang welder kasi ang may mas mataas na sahod kumpara sa ibang skilled worker. At isa din ito sa mga in-demand na trabaho sa abroad. Kaya naman maraming gustong matuto at mag-aral ng welding sa training center man o sa mismong construction or fabrication kung saan sila kasalukuyang nagtatrabaho. Kapag ang isang baguhang welder ay natuto sa training center, gaya ko, sigurado yan, magagaling yan sa mga welding theories at basic welding procedures. Dahil kasama sa training nila ang lecture o pag-aaral tungkol sa fundamentals at theories about welding. Pinag-aaralan nila ang lahat tungkol sa welding gaya ng mga welding defects, mga iba't ibang klase ng gamit sa paghihinang gaya ng mga welding rods at fillers, iba't ibang klase ng bakal at marami pang iba. Kaya naman pagdating sa mga written exams at mga interviews, alam ko, sigurado yan, halos lahat sila papasa. Hindi katulad ng mga baguhang welders na natuto lang maghinang sa mismong construction site o fabrication site. Kasi doon wala namang magle-lecture sa kanila tungkol sa mga welding fundamentals. Kaya pagdating sa mga exams or interviews, iilan lang sa kanila ang nakakapasa. Pero depende rin naman yan sa mga welders na nagtuturo sa kanila. May mga welders din kasi na hindi madamot mag-share ng kanilang mga nalalaman sa mga gustong matuto sa site. Tulad ko, kahit papaano ay nagbibigay ako ng importanteng info about welding na dapat malaman ng mga tinuturuan ko. Lalong-lalo na sa mga welding defects na dapat nilang malaman at kung paano ito maiiwasan. Pagdating naman sa mga actual welding performance, mas lamang naman ang mga nalalaman ng mga welders na natuto lang mismo sa construction site kaysa sa mga welders na natuto sa mga training centers. Dahil karamihan sa mga training centers, mga basic welding procedures lang ang kanilang itinuturo. Samantalang yung mga welders na natuto sa site, maliban sa mga basic welding procedures ay natututo din sila in advance. Hindi man siguro sila direct na tinuruan ni Numan, pero sa pamamagitan ng panunood sa mga alam nilang mga veterano or may mas alam sa paghihinang, ay natututo sila sa mga teknik na hindi na ituro sa training center. Gaya halimbawa ng tamang posisyon ng katawan at welding rod o welding torch kapag ang hinihinang ay sa magipit o alanganing pwesto, paghihinang sa mga tubo or bakal na may malalaki ang gap, at higit sa lahat dito sila agad natututo ng mga ipinagbabawal na teknik sa paghihinang. Kaya nga ako minsan kapag naghihinang ako, lagi ko sinasabi sa mga tinuturuan ko na manood sila. Panoorin at tignan nila ang posisyon ko, ang posisyon ng rod at ang paraan ko ng paghihinang para magkaroon sila ng ideya kung paano maghinang sa mga alanganing pwesto at fit up. Malaking tulong kasi ang panonood sa mga taong may alam sa trabaho dahil doon nadadagdagan ang kaalaman ng taong gustong matuto. Sa training center, madalas iisa lang ang nagtuturo. Pero sa mga construction site o fabrication site, buong kagrupo or kasamahan mo ay magiging instructor mo. Pwede siya turuan ng mga nakakasamang mga welder, mga fitter, pwede mga foreman at yung mga nagmamagaling kahit hindi naman. Kaya halo-halo na rin ang natututunan ng welder, kasali na ang mga kalokohan. Pagdating sa employment naman, madaling ma-absorb or makapasok sa trabaho ang mga baguhang welders na natuto sa site. Mas lamang kasi sila sa working experience kumpara sa mga welders na galing sa training centers. Dahil dati na silang nagtatrabaho sa construction site bago pa sila maging welder, kaya mas mataas ang chance nila ma-absorb ng company or makuha agad sa trabaho. Kadalasan ito naman ang mahirap para sa mga fresh graduates na welder sa training center na walang working experience. Minsan hirap talaga sila makahanap ng company na tumatanggap ng welders na fresh graduates at wala pang working experience. Kaya minsan din, para lang makapasok sa work ay tinatanggap nila kahit helper lang muna sila or kahit mababa ang sahod. Ito naman ang exemption sa mga nasabi ko sa unahan. May mga kasamahan din tayong mga welders na natuto sa sarili nilang paraan. Yung iba ay self-taught
or nagsikap matuto mag-isa. Tulad ng ilang natuto lang sa bahay nila dahil may sarili silang welding machine at mga gamit sa paghinang. Yung iba, tinuruan sila ng mga miyembro ng pamilya or kaibigan na marunong maghinang. Pwede rin sila natuto sa YouTube, sa TikTok, at any social media platforms. Yung iba naman, dati na silang nagwo-work sa construction kaya natuto sila sa basic welding. At dahil gusto pa nilang i-enhance ang kanilang kaalaman sa welding, ay nag-aral pa sila sa training school. Pero iba't ibang lugar o paraan man tayo natutong maghinang, pare-parehas naman tayong welders na nag-umpisa bilang baguhan. Kaya bilang isang baguhan, lalo na kung tayo ay nakapasok na sa trabaho, huwag tayong tumigil na matuto pa. Dapat mas lalo pa nating palawakin ang ating nalalaman sa paghihinang. Kung kaya pa nating matuto sa iba pang welding process bukod sa pinag-aralan natin, ituloy lang natin. Dahil makakatulong ito ng malaki para mas maging successful tayo bilang isang welder. At lalong-lalo na kapag nagbalak na tayong mag-apply abroad. At para naman sa mga baguhang welders dyan na wala pang trabaho, huwag kayo paghinaan ng loob. Marami pa rin namang mga company dyan na tumatanggap ng mga baguhan. Apply lang tayo ng apply hanggang sa makahanap tayo ng company na para sa atin talaga. At kung sakali man na nakahanap kayo ng company pero helper lang muna ang offer sa inyo or welder na mababa ang sahod, i-grab or tanggapin na lang natin. Dahil ang habulin natin dyan ay working experience. Di baling sa mababa muna kayo mag-umpisa. Ang importante, makaipon kayo ng working experience. Sad but true, pero ang labanan kasi minsan sa pag-a-apply ng trabaho is the more working experience that you have, the more chance na makapasok ka sa magandang company at malaki magpasahod gaya ng sa abroad. So, before I end my video, para sa mga kabakal ko dyan, good luck sa ating lahat. And hopefully makahanap na at magkaroon na rin ng trabaho ang mga baguhang kabakal ko dyan na nag-a-apply pa. So, this ends my video. Thank you for watching. See you next time. Bye!